Welcome to another episode of Immigration at iba pa kung saan tatalakayin natin lahat ng mga katanungan nyo about immigration matters and legal matters here in Canada. Ako po si Gina Aguilar and of course makakasama natin ang ating favorite Filipino-Canadian lawyer, si Attorney Jake Aguilar. Good afternoon, Attorney Jake. Good afternoon. Good afternoon din po sa mga nanonood ngayon. 1 p.m. na naman dito sa Toronto. Ayan, Wednesday, Filipino TV Studios. At of course, winter na. So, medyo malamig na po ngayon. May snow na. Sana kasama pa rin namin kayo na nanonood ngayong hapon. Palamig na ng palamig. Yes. Ayan. So, kung may mga questions po kayo about your immigration matters, legal matters, family matters here in Canada, now is the best time Yes po, yung mga suki natin dyan. Asan po yung mga tanong natin? Mag-send lang po kayo ng mga questions nyo and we would be happy to respond to your questions. Okay? Sige po. So while we wait, we have gathered a list of questions from our social media, Facebook, YouTube. So, i-address ni Attorney Jake yung mga questions ng ating mga viewers po tayo dun sa followers. Gustong mauna. Kasi alam ko meron lang naghihintayan yan eh. Anyway, ano yung nasa offline questions natin? Sige, simulan na natin from Baby F. Ayan. Hi, good afternoon po, Attorney and Miss Jean. Tanong ko lang po. Graduating student na po ang anak namin, grade 12. Mag-18 na po siya next year, February. Hindi pa po kami PR. Na-extend lang po ang permit ng hubby dahil sa LMIA high wage. Makapag-aral pa po ba siya next year since covered pa rin po ba siya ng permit ng hubby ko? Ako naman po nag-a-apply ng visitor record dahil tapos na yung permit ko last August. Ano po kaya ang best next steps? Still waiting pa rin po kami sa work permit ni hubby. Approve na po yung LMIA high wage. Thank you po. Yeah, so magandang i-clarify ito. So yung usually yung mga ganyang application sa anak, separate naman din talaga yung evaluation yan. So ibig sabihin, kasama man niya yung magulang niya o hindi, may trabaho man yung magulang niya or wala. Pwede naman mag-apply ng study permit yung anak. Pero syempre, nakakatulong kung yung mga magulang niya kasama niya at may trabaho. So, it does help. It does help, but hindi siya mandatory. Pero in this case, kay baby, nasa high wage yung spouse niya. yung father o yung spouse, which is good. Ibig sabihin, may fund sila. Kaya yung tustusan yung pag-aaral ng bata, which is usually yun lang naman ang tinitingnan doon. So, in this case, I would say malaki yung chance kasi nga, yan naman yung pamilya, kasama nila, kasama nung anak, ano. At tapos, high wage pa yung father. And, andyan na rin lang naman sila sa Canada na. Nasa Canada na rin naman. Kumbaga nga, less yung chance na mag-overstay. Kasi pinayagan na nga sila before. Kaya nga sila nakarating na dito sa Canada. So, na-evaluate na yun before. Sa ngayon naman, wala naman silang binabiolate na anything. Di pa naman sila nag-overstay. So, I would say malaki yung chance, ano. As long as you have the funds, ano. Pero remind ko lang po na hindi naman, so yun nga, hindi siya required na may trabaho yung, pero kahit nga hindi kasama, di ba, nakapag-aral naman. So, always case-to-case basis, pero ang kailangan natin pakita, yung intention, so totoo bang mag-aaral siya dito? Kung baga yun, genuine ba yun? And may funds ba para sa pag-aaral? So, yun yung two main things na ini-evaluate dito. Ayun. Okay, Miss Baby, sana naliwanagan ka. Ayan, meron ng papa-shoutout. Si Kirsty Galano from Victoria, BC. Good morning, Good morning, din po dyan. Kirsty. Ayan. Thank you Balita for ko maganda joining. dyan sa Victoria eh. Oo nga. Hindi pa tayo nakakapunta. Hindi pa tayo nakapunta dyan. Oo. Sana mabisita ka namin one of these days. Yeah. Yes. Okay, so kung feel free po sa mga nanonood po sa atin ngayon to send in your questions and we would be happy to address them. Okay, while waiting... By the way, baka ito, kasi patapos na rin yung taon, di ba? Oo. Next year, baka subukan natin magplano ng mga meet-up siguro. I don't know. Tingnan natin. Tingnan natin kung maganda ang sitwasyon for next year. Hopefully. Why not? And then pagka meron tayong konting panahon, meet natin yung mga kababayan natin sa ibang parts ng Canada. Oh, wow. Exciting. Okay, sige. Alright. Balikan natin yung mga nakuha nating questions. Merong nag-question si Bike Tour Work. Ay, ang ganda ng pangalan niya. Can a person with a close work permit from a particular job and perform and be in a
paid band gig regularly is okay. What are the consequences if IRCC finds out? Sa banda siya. Maikling tanong, pero marami tayong pwedeng mapag-usapan dyan. So, unang-una, hindi talaga. Hindi pwede, lalo na yan regularly, na nag-play. Nagbabanda siya. Paid yun eh. Oo. Tsaka even nga, hindi paid, depende, ano pa rin, medyo questionable pa rin. Pero siguro diretsahin na natin, hindi pwede yun. Kailangan pa rin yun ng permit. Well, technically, pero yun nga, siyempre minsan hindi rin alam ng IRCC. Paano naman malalaman ng IRCC hanggat wala nagsusumbong. So, depende nga kung may magre-report ba. So, anyway, yung second question, ano yung consequence pag nalaman ni IRCC? So, pwedeng mabawi yung close work. Yung permit, pwedeng mabawi yun, pwedeng mapauwi, basically. Kasi nga, nag-violate doon sa condition. Kasi yung pagpunta natin dito, especially as temporary resident, di ba? May conditions lagi yon. So, tingnan nyo yung papel nyo, may conditions yan lagi. So, syempre, dapat sundin natin yung conditions na yon. Otherwise, pwede nga makancel yon at pwede tayong mapawi. Kasi, para bang, nung pumunta tayo dito, humingi lang tayo ng permission, di ba? So, parang sabi ni Canada, sige, papupuntahin ka namin dito, pero ito yung condition namin. So, syempre, importante na. Ito lang yung trabaho mo. Exactly. Dito ka lang, dito lang yung trabaho mo, hanggang dito ka lang. Ito. So, sundin natin yun as much as possible. Ayun. Okay. Sana bike tour work. Ay, naliwanagan ka. Okay. Okay. Ayan. Nag-hi din si Glock Jane. Hi po. Ayan. And si Benjamin Cabanilla. Good morning, from Benjamin. Lacombe, Alberta. Alberta and BC. Umaga pa yata sa kanila. Dito po, hapon na, 1 o'clock. Ayan. Sa Toronto. So may question pala si Kirsty, basahin na natin. Very welcome. Hindi siya, nagsabi lang siya na very welcome po daw tayo in Victoria. And for sure, a lot of Filipinos will join and participate. Ay, salamat po. Excited din po kami dyan. Ngayon lang namin medyo naisip-isip yun. Oo nga. Pero one of these days po, sana magkita-kita rin tayo. Ayun. Okay. So, balikan natin yung mga katanungan pa ng ating mga ibang followers. From Grace QM, Attorney, ask ko lang po, paano po ang magandang gawin sa sitwasyon namin? May anak po ako at sa birth certificate, di ko nilagay ang tatay dahil di naman niya kinikilala yung bata. Ano na po ba ang mga requirements para di magka-problema in case na ma-approve yung petition namin? So, isa yan sa mga masasela na situation. Kasi ang general rule, dapat may consent yung both parents. Yes. Pagka ang bata, especially magta-travel or mag-i-immigrate, let's say from Philippines to Canada or anywhere na lalabas ng bansa, di ba? Kailangan may permission ng both parents. So, the fact na wala sa birth certificate, it doesn't mean na wala siyang parent, father or other parent, di ba? So, ang best scenario sana, ang ideal sana, magkuha tayo ng order sa court na sinasabing kayo na lang yung may sole custody. Para every time na lalabas kayo, ibig sabihin kayo lang yung kailangan magdesisyon para sa bahay. Hindi na kailangan tanungin or hindi na kailangan yung consent ng other parents. So, ang best case niyan is dapat merong court order. So, dapat pupunta na tayo sa court para kunin yung court order na yon kasi matagal ang process nun. Okay. Pero kung hindi natin nga magawa kasi nga matagal yung process tapos kailangan na mag-travel, ang second best is i-explain nyo na lang yung situation nyo na yun nga, never na na-meet nung father yung bata, so wala namang participation yung father ever since. Kumbaga de facto, ikaw lang din talaga yung parent, yung may custody, kumbaga. And hopefully, tanggapin na rin yun ng mga authorities, especially like sa immigration, di ba, sa airport, payagan kayong lumabas. In some cases, yes, na papayagan naman. Pero yun nga, kung makukuha nyo yung court order, that would be the best practice. Okay. Ayun. Sana Miss Grace QM, you were enlightened with Attorney Jake's answer. Okay. Nasaan na ang ating mga kaberks? If you have questions po, mga kababayan, please feel free to send in your questions and Attorney Jake will address your questions. Now is the time. Pwede po kayong mag-send ng questions nyo ngayon. Free of charge. Sasagutin po niya. Para sa kaalaman ng lahat. So, yun nga, libre naman magtanong dito sa programang ito at yung ini-encourage natin sila na magtanong. Minsan kahit hypothetical, si Mike Kabski, na-miss na natin, medyo matagal na absent si Mike. Anyway, para lang so yun nga sa mga kaalaman ng iba,
So, yun po. Ayan. Totoo man o hypothetical. Okay. Pwedeng Ayan, na-encourage na sila. Ayan na si Nini Lapid Negad. Hi, ask lang. I don't know if out of topic po ako. Question po, pwede po ba mag-apply ng extension ng work permit if nag-expire na ang PGWP? Expire na, tapos mag-extend pa. So, pwede, pero ay restoration na yun supposedly. Kung nasa within restoration If mag-e-expire na. Mag-e-expire. Oh, definitely pwede. Mag-e-expire pa lang. Oo. Pwede. At kung makapag-file ka nga nun, maintain status ang tawag doon. Ibig sabihin, kahit mag-expire na kung ano yung nakalagay doon sa work permit, pwede ka pa rin magtrabaho kasi nga naka-maintain status. Pero kailangan niya ng? Yeah, kailangan ng LMIA. Yeah, ang tanong is pwedeng mag-file? Yeah, pwede. So, as usual, marami pang kailangang detalye na i-consider, pero yung basic question na pwede, of course, pwede. Pero yun nga, kailangan din talaga ng LMIA. Otherwise, mare-refuse yun. But in the meantime, na hindi pa yun nadidesisyonan, ang tawag doon, maintain status. So in the meantime, meron kang status. So actually nga, maraming gumagawa noon ngayon. Yeah. We don't encourage that. Yes, kasi lately we've noticed, IRCC, alam na rin ni IRCC binibilisan nila. Yeah. So usually, hindi nakakaabot yung LMIA before the decision is At saka, one more thing to say about done. that. Hindi lang yung sarili natin yung naapektuhan dyan. Yung buong sistema, pwede maapektuhan. Kasi pagka marami na masyado yung gumagawa, gumagawa din na action si IRCC. Minsan nga, tineterminate na nila yung process na yon. Hindi na nila binibigay yung mga ganoong klaseng privilege. I'll give you a few examples. Yung mga plug polling, di ba? Pinigil na rin. Pinigil na nila. Dati pwede yun eh. Pero since marami na nga rin gumawa nun, napansin din ni IRCC, ngayon wala nang plug polling. So, marami ding naapektuhan. Siyempre, yung mga sumusunod naman sa rules, pati sila naapektuhan. Another thing, yung sa express entry, di ba, yung arranged employment. Dati may 50 points yun, up to 200 points. Ngayon, wala nang points kasi marami daw nga ding hindi sumusunod. Nabebenta lang daw yun. Maraming fake. So, maraming fake. So, yung mga genuine naman yung arranged employment nila, apektado din sila kasi wala na silang points. So, ganun po yung nagiging epekto. Kaya, definitely, we don't encourage na i-exploit natin yung mga rules. Okay, maraming salamat, Nini. We move on to Glock, Janet. Question po, my husband is on a close work permit and he received an acceptance of letter from MPNP. Unfortunately, his employer refused to provide a long-term job offer for his PR application. Can he still be nominated even without long-term job offer? Nominated saan? MPNP sa Manitoba ba ito? Saan ba ito? Baka, MPNP. Oo. Manitoba Provincial Nomination. Yeah, ayun, tama. Manitoba Provincial Nomination. So, depende kung ano yung requirements doon sa particular program na yon or stream. So, dapat sundin natin yon by the book kung ano yung nakalagay mismo doon. So, kung hindi natin ma-provide yon, walang job offer na required, hindi tayo papasa doon. Hindi tayo pwede maging eligible doon. Ayun. So, hanap na lang tayo ng ibang paraan. Ibang employer. Ibang employer or ibang stream. Okay. Maraming pong salamat, Clark. From Snow Park, hello po, attorney. If mag-apply po ba ng humanitarian, compassionate, if ma-refuse po ba, pwede po ba mag-work po ulit dito sa Canada? Pag na-refuse? Yung application niya for humanitarian and compassion. Pwede, wala namang problem doon. Basta importante meron tayong work permit or authorization to work. So, hindi siya makakaapekto kung nag-apply ka ng any other program, humanitarian man siya o hindi. Kung ma-refuse man yon, walang negative effect yon. So, as long as meron kang work permit or work authorization, pwede ka magtrabaho. So, yung medyo magkaiba yung concept naman. Naman siya parang siloed, sabi natin ganyan, iba-ibang stream. Usually, hindi naman siya nagko-conflict. You can apply for as many programs as you are eligible. Most of the time, wala akong maisip na nagko-conflict. Pag meron, I'll let you know. Pero general rule is wala namang conflict. Okay, thank you, Snow, for that question.
We move on to Kim Kim. Ayan. Hello po. Pwede po bang pasundan yung previous questions? Okay. Ano kaya yung previous Ano question? Baka nandun Sige, din. hanapin namin Kim Kim kung meron kang previous question dito. Yeah. Okay? Now, next, si Ems Rivera Makalalad. Hello po, spousal open work permit po ako dito sa Saskatchewan and hubby ko po ang naka-close work permit. Pero nawalan po kami ng status nung November 15. May 90 days po kami para mag-apply for restoration. Right. Pero may gusto pong employer na tumulong sa akin para ma-apply sa SINP. Nakapag-work na po ako sa kanya mula May 12 to November 14 as food supervisor. May chance po kayang matulungan niya po ako. Ano po ang pwede ko din gawin habang wala po kaming status? Salamat po. Unahin natin yung pagkawala ng status. So, dapat ma-restore agad yun as soon as possible. Ayun. Kung meron kayong pwedeng apply na work permit nga, na usually nga may LMIA yun, applyan nyo na para ma-restore yung status nyo as a worker. Pero kung hindi naman, wala kayong employer na may LMIA, at a minimum nga, applyan nyo po ng visitor record para lang may status kayo. Even as a visitor, kahit hindi tayo makapagtrabaho, at least may status pa rin while you work things out doon sa mga employers na kakilala nyo. So, kumbaga, try to get back to work. Pero I understand na sa ngayon medyo very challenging yung ganon. Mahirap maghanap nga po ng trabaho or employer na may LMIA. Pero at least you're working towards it. And then yun nga, at a minimum, applyan nyo ng visitor record para lang makapag-stay tayo dito sa Canada. Ayun, para lang may status. So, yung SINP naman daw, it's a separate SINP, application. I think Saskatchewan yun, di ba? Yes, Saskatchewan. Nomination program. So, iba rin yun. Ibang program din yun. So, kung eligible kayo doon, applyan nyo po yun. Pero, hindi siya kasi nagbibigay ng status. Di ba? Hindi porke nag-apply kayo doon, may status na kayo. It's not like that. So, separate yung application nyo dun sa visitor record restoration nyo. Ayun. Okay. Yeah, kasi for permanent residency po yung SINP. Yes, opo. Okay. Maraming pong salamat, Ems. We move on to Nosy Mac. Sir, good afternoon po. Tatanong ko lang po, sir, if ever po ba mag-apply ng PR this coming next year? Ask ko lang po kung pwede po ba yung mag-change ng single from common law. Di po ko po kasi siya ma-provide yung common law requirements like same address sa ID, joint bank accounts, owned property. Salamat po sa sagot. Okay, so walang evidence pero common law naman kayo. So dapat po, may evidence man kayo o wala, kung yun yung situation nyo, yun dapat yung i-declare nyo. Ayun. Kumbaga, evidence is a separate thing. It's a separate matter. Pero kung nagsasama kayo, yun nga, may ebidensya man kayo o wala, kumbaga, may common address man kayo o wala, joint account or whatever. Kung yun ang turingan nyo sa isa't isa, parang marriage-like nga yung relationship, at nagsasama. So, yung isa pang importanteng factor dito, nagsasama kayo. Live-in, ang tawag natin. Common law na i-declare nyo. Yung evidence, it can come later or meron man sa wala. It doesn't change the fact nga na common law kayo. So, yun yung, kumbaga, i-declare nyo na yun. Think about the evidence siguro later. So, anyway, I hope nasagot po natin yun. So, marami kasing nalilito dyan. Ano ba yung status nga natin, ilalagay natin? So, recently rin, may client tayo na nakausap na married pa siya nga sa iba, which is a common situation, pero hiwalay na sila. So, anong status? Well, sa Canada, separated na yon. So, hindi na married. Sa Philippines yan, nakakalito kasi sa Philippines, married pa tayo. Kasi officially, married pa tayo. And then yung separation doon, kailangan pa dumaan sa court. Dito sa Canada, hindi na nga po kailangan. Hindi kailangan ng court para kayo ay maging legally separated. Okay, thank you, Nosy Mac, for that question. We hope we were able to enlighten you. Ayan, nagpapasalamat si Nini. Thank you din po. Salamat din po sa tanong. Kim Kim. Ay, ito na si Kim Kim. Ayan. Hello po. Question po sana. May anak po ako sa Pinas, dalawa po sila and minor. Apelido po nilang dalawa sa father nila. Okay. Mag-apply po kami ng PR dito under spousal sponsorship. Kasi kinasal na po ako dito and willing po si spouse na isama sila sa application. Good. Kailangan ko po ba ng consent sa father ng mga anak ko para applyan ng PR sa mga bata kasabay ng PR application sa akin? Salamat po. So as discussed earlier dun sa offline question natin, yun po yung default
kailangan ng consent ng other parent. Yes. Pero kung hindi nga po makuha yon, dapat meron kayong court order. So, yun po yung mga requirements. Either consent, yun yung best kasi yun man talaga required consent. Pero kung hindi nyo makuha yung consent, court order. So, yung court ang magsasabi na, hindi na kailangan yung consent ng other parent. So, yun yung next best. The third best, actually, yung nabanggit din natin kanina, explain nyo na lang. Mag-affidavit kayo. Pero yun yung pinaka mahina na proof. So, as much as possible, yun nga, kunin nyo yung consent. Kung hindi man consent, court order po. Custody, yeah. Or last is explanation affidavit. Explanation affidavit, or support ng mga ibang taong nakakaalam sa sitwasyon nyo na wala ng pakialam yung other parent, wala na sa buhay ng mga bata, mga ganon. So, usually, mga DSWD, officials, or barangay official na nakakaalam doon sa sitwasyon nyo. So, anyone na medyo, merong authority na medyo kapanipaniwala pag sila nagsabi na, yes, nga sila, talagang wala na yung presence ng other parent doon sa mga bata na yun. So, yun po yung usual na pwedeng gawin dyan. Okay. Thank you very much for that question, Kim. Okay, we move on to Shay Samonte Peñalosa. Question po. My friend is open work permit and has 2 job offers, both willing to process C10 work permit. Ano kaya yung C10? Is it allowed to have 2 C10 work permit applications? And if both po is sabay na ma-process, magkakaroon po ba siya ng 2 1-year extension after mag-submit ng application? Po, okay lang po ba yun? 2? Okay, let's check. Ano ba itong C10 na to? Hindi rin ako familiar sa C10, pero ang hula ko dyan, LMIA exemption. Pero go ahead and check para at least malaman natin. Pero yun yata yun eh. Oo nga. It is an LMIA exempt work permit, allowing employers to hire foreign workers quickly, specialized roles. Yun. So, usually nga po, hindi naman nagko-conflict kung 2 or even more yung application natin. Pero I need to understand din, ba't kailangan nga bang 2? Hindi ba pwedeng isa lang? Ano yung... 2 daw yung nag-o-offer. Diba? Pwede yun. So, definitely pwede. So, kung qualified naman kayo dun sa 2 yun, walang problem dun. Ano ba daw? 2 1-year extension ba daw yun? Concurrent yun usually. Oo. Kasi kung sabay nyo applyan, concurrent siya, 1 year, pwede kayo dun sa 2 employer na yon. So, 2 kasi nag-offer, di ba? So, sabay siya, hindi siya yung magkasunuran. O, kasi kung gusto nyo magkasunuran, applyan nyo later on pagpatapos na yung isa. So, gano'n na lang yun. Ayun. Okay, Shay, thank you for that question. We move on to Lindeza Patok. Hello, attorney. Ano pong requirements pag extension stay ko dito sa Canada? Visitor visa po ako. Extension? So, visitor record extension lang din po. Yun lang. So, ano daw yung pag nasa loob na, hindi na kailangan yung visa kasi yung visa, kailangan lang yun pagpapasok ng Canada. Pag nasa loob na po ng Canada, record na po yung kailangan natin. Yung sa requirement naman ng extension, kailangan basically ma-convince nyo si Canada na may funds pa rin kayo. Bukod sa may funds, meron kang matinong dahilan. Yes. Which yung common is magbibisita. Yun naman, kaya nga visitor, di ba? Bibisita sa mga lugar sa Canada or mga tao na gusto mong bisitahin. So, and ang tanong, gaano ba katagal yun? Gaano kakatagal dito sa Canada para bisitahin yun or gawin kung ano mang gusto mong gawin? So, nakalagay yun dapat doon sa application mo. Plus, paano mo yun popondohan? Kasi you're not supposed to work kasi nga visitor lang yung status. So, paano mo yung popondohan? May pondo ka ba? Or mayroon bang mag-susupport sa'yo? May kamag-anak ka ba or kaibigan? So, yun yung mga basic requirements. So, it can be anything. Pero, yun yung tendency pagka provide mo yung mga evidence na yun. Pakita mo na meron kang matinong intention or plan dito sa Canada and meron kang enough funds to support yourself.
And may support letter ka from anyone who would... Which is, hindi naman siya absolutely required, pero it can help. Siyempre kasi nga, kung may magsusupport siya, it lessens the burden on yourself. So yung funds na kailangan mo ipakita, kahit mas maliit lang kaysa dun sa kung ikaw mismo, sa iyo mismo manggagaling lahat ng pondo mo, mas malaki yun. Tsaka depende nga sa plano mo, saan ka ba pupunta dito sa Canada, lilipad ka ba, or dito ka lang ba? Mag-hotel ka ba or makikitira ka lang. So lahat yon somehow papakita mo ano yung plano mo. And then pakita mo na kaya mo naman gastusan yon. Ayun. Okay, Miss Lindesa, thank you for that question. Si Snow Park, nagpapasalamat. Salamat din po for asking and sending your question. From J. Vin Solomon. Ito, regular na rin itong si J. Vin eh. Ano na natin siya? Good day, Suki Attorney Jake. Nag-a-assist po ba kayo for visitor visa? Balak ko po sanang i-apply ang partner ko for visitor visa. Nasa Hong Kong bago matapos ang contract niya. Ano po ba ang magandang gawin, Attorney? Before end of contract niya, ako mag-apply ng visitor para sa kanya or pag end of contract na po niya? Salamat po. Either naman, I don't think na mayroong advantage yun. Ay siguro nga before, I think mas maganda. Para work siya. Para may work pa siya, para meron pa siyang babalikan. Kasi dapat may ties pa rin siya kung saan siya nanggaling. Para mas makonvince si officer na hindi siya mag-overstay kasi may babalikan pa naman. Although yun nga, since partner mo siya, andun din yung negative effect na isipin ni officer na baka hindi na to umalis nga kasi andito na yung partner. Pero wag kayo ma-discourage doon, na-approve pa rin yung mga ganon. Depende sa paliwanag nga and depende sa pagkumbinsi, ano. Depende rin sa officer. Pero mas maganda rin, ito kasi yung ano natin, kumbaga yung common stand natin dito, always be truthful para at least wala kang problema later on kasi later on, I'm thinking, i-sponsor mo din siya, di ba? Kasi nga, partner mo. So, maganda na ngayon pa lang, dineclare mo na kasi kung hindi, baka later ka magkaroon ng problem. Kasi sabihin mo, partner kami for so long, ito, for so many number of years. Pero nung in-applyan mo siya dito or sinuportahan mo siya dito for her visit visa application, sabi mo lang friend. Which is common din yun na madalas din nangyayari yung ganon. And yun yung nagkakaroon ng problem later on. So it's better na i-fully declare nyo yung relationship nyo. And then gawa nyo na lang ng paraan sa ibang explanation kung paano nyo makakonvince si officer na babalik lang din naman siya ng Hong Kong. Hindi naman siya mag-overstay dito sa Canada. Okay, thank you, Javin, for that question. We move on to Luis Ramirez. Hello po. International student here and allowed to work 24 hours a week. Pwede po ba sa pay stub na bi-weekly ay Monday to Sunday ang basehan? Okay lang po ba yun sa IRCC? Hindi po ba Sunday to Saturday ang basehan nila ng 25 hours per week? Thank you po. As far as I know, wala namang ganung rule. Wala namang days, wala namang, hindi naman relevant yun as far as I know. Kung anong day nagsimula at anong day mag-end. Basta yun, 24 hours per week. Per week. Yeah. So, yun lang naman. Okay, thank you, Luis, for that question. Si Nini ulit, ayan, Nini Lapid, nag-a-assist po ba kayo ng home care program, elderly care, para sa PR Pathway this coming March 2026? Thank you po. Yes po, open pa naman kami dyan. Get in touch na lang po sa office namin. Ayan po yung contact information sa screen. And yes po. Please get in touch with us. Yes. So, we can speak to you and para makakausap po kayo ng maayos at ma-assess po kayo, Miss Nini, okay? Right. Ayan. From Ecoboy Eagle, hello po. Kailan po mag-open ulit ang application for PR na mga caregiver in Canada? Ayun, kakasabi lang po sa March. Pero hindi pa sure. Yeah. Wala pa pang silang official ilalabas. Announcement. Ang announcement nila noon pa. Last year. Na mag-open daw. March, pero wala pang update. Wala pang update, wala pang official announcement kung tuloy ba yun o hindi. So, medyo naghihintay po tayong lahat para doon. Okay. Ayan, si Nozy Mac ulit. Pwede po ba yung birth certificate ng mga bata ang gamitin? 4 ang anak. Ano nga ang tanong niya? Ito ang tanong niya. Pwede ba daw mag-apply ng PR next year? Yung mag-change ng single from common law. Okay. Tapos, isasama siguro yung mga bata.
Birth certificate, yan, Oo. nagagamit naman po talaga. Yes. Kasama po talaga yung birth certificate. Isasubmit yun naman po talaga yan. Oo. Pero whether or not nga nakalagay doon yung other parent, best practice is kunin nyo yung consent. Pero kung hindi nga po, court order, lapit na kayo sa court, or kung hindi pa rin, affidavit na lang. Yeah. O tsaka mga support letters na mga ibang taong nakakaalam sa sitwasyon nyo na yung other parent wala na silang participation or wala na sa buhay ng mga bata. Ayun. Okay, thank you, Nosy. Ito naman, si Road Trip Vlog. Sir, isang vlogger. Sir, ask ko lang po, naka-apply na kami ng HNC October this year. Okay. Naka-receive kami ng positive LMIA. Inadmissible po si husband. Due to agent negligence. Nag-apply TRP, AOR na waiting for decision. I need to exit po ba for my work permit application? Agency, may positive LMIA din. Mag-a-applyan niya ng work permit yung LMIA. Si husband ang inadmissible. Oo. Apply ng TRP, okay. AOR, waiting for decision. Tapos mag-i-exit. No, general rule is yes, kailangan mag-exit. Pero kung nag-work na kayo before, parang in-extend nyo lang yung work status nyo or nire-restore nyo yung work status nyo, pwedeng dito na lang kayo sa Canada. Mag-apply. Pero kung hindi yata linaw dito kung ano ba siya, ano ba yung status niya before. Hindi niya kalagay. Kasi kung visitor changing to worker, kailangan po lumabas muna. Yeah. Depende po kung anong status. May mga exceptions din naman dyan, pero yun po yung general rule, kailangan nating lumabas. Okay, road trip. Check na lang po natin yung mga exemptions doon. Ayan, bumalik si Kim. Hello po ulit, Attorney Jake. Another question po. Under visitor visa po ako dito. Currently implied status kasi wala pa yung result ng extension. And kinasal na po, planning to apply spousal sponsorship. Possible po bang makakuha ng OHIP pag nag-apply ng spousal open work permit kasi pregnant po ako? Thank you po. Napakabait nyo talaga, Attorney. Na-meet ko na po kayo at naging client niyo po kami. Babalik po kami sa inyo. Anyway, ako, thank you naman, Miss Kim. Salamat po. Kim. Pero, sagutin natin, hindi ko po kabisado ang patakaran ng OHIP. Pero, ito lang yung may share ko sa inyo. Maluwag sila as far as I know. Pagdating sa mga ganyan, especially kung kasama nyo naman yung asawa nyo at for sponsorship na kayo. Ang pwedeng mangyari dyan, kung hindi pa talaga kayo qualified for OHIP, pwedeng parang i-bill muna nila kayo. Hindi kayo pagbaba, pero i-invoice nila kayo. So, kumbaga, i-bill nila kayo. Kasi hindi nila alam kung saan i-charge yun eh. So, kung wala pa kayong insurance at that time, yun, i-bill lang kayo. Kumbaga, may invoice kayo sa kanila na pwede nyong bayaran later on. And kung lumabas na yung OHIP nyo later on, yun na, doon na i-charge. So, imbis na bayaran nyo from your own pocket, yung OHIP na rin or yung insurance nyo ang magbabayad. So, from what I know, at least from other clients na nakakausap natin, yun ay inaalaw ng mga OHIP. Tsaka even sa other province, yun ang ginagawa nila. So, yun ang maganda dito sa Canada. Hindi sila mahigpit sa mga ganyang bagay. Na naiintindihan nila na yung sitwasyon mo, and then gagawan din nila ng paraan para sa iyo. So, yun lang po, it's best na lang din na makipag-coordinate sa OHIP kasi sila din po yung makakasagot talaga sa tanong nyo. So, pero apply na po ng spousal. Share ko lang yung alam ko sa ganyang sitwasyon. Miss Kim, maraming po salamat. So, applyan nyo na ng spousal and then later on. Yes po. So, discuss yung OHIP. Okay. Si Ems Rivera Makalalad, follow-up question po. This January po kasi, a-apply na ng job JAL. Ang employer na gusto tumulong sa akin, pag po ba mabigyan ako ng certificate ng job approval letter, pwede po ba siya i-process sa Pilipinas o mas okay po ba na mag-apply ako na lang ng visitor record at dito ko na po hintayin ang decision sa work permit ko? Thank you po. Saan province nga ito? Narinig ko na yung GAL pero job approval letter. Alam ko sa ibang province na hindi ito. Siya Ontario.
Um, pero kung work permit yan at visitor kayo, general rule pa din is lalabas. So, regardless of province. Kung nag-a-apply kayo ng work permit at currently, kayo, visitor status, yun po, kailangan nyo muna lumabas. May exceptions nga po dyan, pero, ayun, hindi ko rin, kabisado yung mga exceptions dyan. You just have to check po. And usually, ang exceptions is, andito yung family nyo na. May, alimbawa, yung asawa nyo may work status din. Pero kung mag-isa lang po kayo, tapos visitor, normally po kailangan nyo lumabas. Ayun. Okay. Thank you, Ems, for that question. Okay, we move on. Ang dami na natin questions. Bigla silang dumami. From Ecoboy Eagle. Second question po. Kailan po ulit mag-o-open ang parent sponsorship for PR? Pwede po bang i-apply ang in-laws ko kung nag-apply na po ako sa parents ko previously at na-approve na po sila? So, una, pwede naman applyan yung in-laws. Pero yung other question is kailan, hindi rin natin alam. Opo, depende yan eh. Wala sila kasing announcement sa ngayon kung kailan sila i-open ulit yung intent parent, to sponsor. grandparent sponsorship. Pero yun, yung other question, pwede naman yung in-laws applyan kahit meron na kayong existing application pa doon sa sarili ninyong parents. Okay, basta ma-meet nyo lang yung requirements. Exactly, remind natin yung income. Yung income requirements. Kasi dyan nagkakatalo, sabihin natin. Dyan maraming nare-refuse. So even if na-draw sila, in-invite sila to apply for sponsorship, depende sa income. So ngayon pa lang po, alamin nyo na kung anong income yung kailangan nyo. Kasi depende rin yan sa dami ng tao, dami ng household. So patong-patong yun kasi may in-apply na kayo before. Kasama yun sa bilang. Tapos ngayon mag-a-apply ulit kayo. So lahat yun bibilangin nyo plus your own household, yung mga kids spouse nyo, kids nyo, everyone dun sa household. And doon malalaman kung magkano yung income nyo for the past 3 years. So 3 taon po yun natitingnan. 1 taon lang doon hindi ma-meet. Problem yun. Hindi nyo sila may-sponsor. So, yun po yung tingnan nyo muna bago nyo sila sponsoran. Tingnan nyo kung kaya ng income nyo. Yes. So, in most cases then, pwede kayo mag-double job or pilitin yung ma-meet yung requirement ba sa income at least for the past 3 years para may-sponsoran nyo sila. Okay, thank you, Ika Boy. Ayan, nagpapa-thank you si Lindeza. Thank you rin po. Salamat din po. Si Annie Bautista, hello po. I'm a close work permit holder, legally separated po sa Pinas. May live-in partner po ako for almost 4 years. In Pinas din po. In Pinas. Gusto ko po siyang kunin dito sa Canada. Ano po ang pwedeng pathway para sa kanya? Salamat po. Naka-close work permit siya. Kung nagsama na po kayo noon, live-in partner 4 years. So, pwedeng common law na yon. Kasi at least 1 year lang naman yung kailangan na nagsasama kayo. So, sabi nyo, 4 years na kayo nagsama. Pwede na kayo mag-qualify dun sa common law. So, yun po. Pero naka-close work permit siya. Hindi. Pagka naging PR na, di ba? Oo. Pwede nyo na siyang i-declare, kumbaga na common law partner. Kung ang tanong nyo lang, paano siya makarating dito, I think pwede pa rin eh. Kasi common law naman kayo. Spousal or visitor. Kung qualify kayo sa spousal, depende sa tier. Depende sa work nyo. Yeah. Depende sa work. Pero kung hindi naman, invite nyo lang siya sa visitor. Pwede naman. Pero kung ang tanong nyo is sponsorship, sama nyo lang siya dun sa application nyo. Pag kayo ay nag-apply na ng sponsorship, ibig sabihin, i-declare nyo lang siya as common law partner. And then malamang makasama na siya, sabay na kayo magiging PR. Okay, ayun. Thank you, Annie, for that question. We move on to Mark Consul Alberto. Attorney, good morning. Itatanong ko lang po uli. Kung magpapakasal po kami ng GF ko next year, February, tapos end na po extension ng visitor visa ko, may nakapagsabi po sa akin na hindi ko na daw need extend ng visitor visa ko. Totoo po ba yun? Mali. Salamat. Mali po yun. Hindi po totoo. Medyo empathic tayo doon kasi actually may isa tayong client na parang ganyan din eh. Na yun daw ang advice din, hindi na. Well, ito yun. Ito yung buong sagot. Pwedeng hindi, pero we don't really recommend that. Mas maganda na i-renew nyo pa rin or maintain your status pa rin. Kasi pag sa sponsorship,
kung may status kayo, mas mabilis kayo makapag-apply ng work permit. Kasi AOR lang yung kailangan, acknowledgement of receipt lang yung kailangan, pwede na kayo mag-apply ng work permit. At saka wala kayong violate na anything. Kung hindi kayo magre-renew, at least for now, pwede pa rin naman maging PR yon. So siguro yun na gusto sabihin nung nag-advise sa inyo, no? Pwede pa rin kayo maging PR. Pero hindi yun recommended. Unang-una, mas matagal bago kayo makapag-apply ng work permit. Kailangan yung eligibility stage. Mas malayo-layo pa yon. So, hindi kayo agad makaka-apply ng work permit. Pangalawa, yun nga, nag-violate kayo ng rule. And kung stricto lang talaga si Canada, kung stricto lang talaga yung officers, hindi kayo pwede maging PR kasi yun yung nasa rule. Na hindi kayo pwede maging PR kasi kung meron kayong violation. Sa totoo lang, nagiging maluwag lang yung implementation niyan. Mas medyo, siguro sa tingin nila, masyadong harsh yun. Kaya hindi nila ini-implement. Pero kung magiging stricto sila, pwede nila kayong i-deny. It's just that, ngayon nga, maluwag. Pero, di ba, why rely on that na, kumbaga, sa generosity ng ibang tao na hindi sila maging maghigpit. How would you know? Paano kung yung yung officer na nakatapat mo medyo stricto talaga by the book? Pwede kanyang i-deny. Wala kang magagawa. I-deny ka niya. So, yun po. For that reason, we don't recommend na hayaan nyo lang na ma-out of status kayo. I-renew nyo yung status nyo. Yeah. At saka mas matinding process, mas malaking proof. Rules can always change din. Ito pang isa. Tsaka yung government natin, they can change. Pag napalitan ng ibang government na mas mahigpit sa immigration, which can happen, wala na. So, paano? Pwede kang hindi maging PR just because nag-violate ka ng rule, ng immigration rule na nag-overstay ka. Ayun. Thank you, Mark, for that question. Ayan, si Nini, thank you po. Pasend po ng contact info. Nasa screen po, Miss Nini, ang aming contact info. You can get in touch with us by calling 1-855-522-5290 or go to our website, filipinolowyer.ca, and you can send in your information details there. Or pwede rin po kayong mag-message sa Facebook. Yan po yung actually na pinakamadali na way para kami makontak. JCA Law Office sa Facebook page po namin kasi monitored po yun ng robot at hindi robot. Ibig sabihin, ng AI at saka ng totoong tao. So nakamonitor po yung mga messages namin sa Facebook, and I would say yun po yung best way sa ngayon. Kasi you can do that kahit nasaan man kayo, basta may internet, kahit nakahiga, nakaupo, doesn't matter. Makakontakt nyo kami through Facebook Messenger namin. Okay, thank you, Nini. From Chloe Anej, Sir, ask ko lang po, naka-PGWP po ako, transitioning sa employer na may offer ng LMIA. Yung asawa ko po, a spousal open work permit, and now transitioning na rin sa employer na may offer ng LMIA. And yung son ko po, graduating student ng high school dito sa Canada. If po ba before mag-graduate ang son and meron employer na willing mag-issue ng LMIA, pwede po ba yun i-accept? Nung son? I think sa son, yung son yung tanong niya, no? Kasi mag-university na. So, ganito po yun. Yung LMIA, mauna naman talaga yan eh. So, whether or not graduate na yung anak nyo, mauna naman talaga yung LMIA. So, I would suggest na kung meron kayong kausap na employer, applyan niya na. Simulan niya na yung, kasi matagal-tagal din ang process niyan. Medyo mahaba nga ngayon ang processing ng LMIA. So, simulan niya na whether or not graduate na yung anak nyo. And then, pag lumabas yung LMIA, so depende. So, by that time ba, graduate na yung anak nyo, edi pwede niya nang applyan yun as a worker. Make sure lang na na-meet niya yung basic requirements dun sa advertisement ng role. Kasi, syempre, fresh grad, ibig sabihin wala pang experience. So, dapat, dun sa advertisement na yon, hindi kasama yung requirement na may experience, di ba? So, dapat pwede sa mga fresh grad. So, but anyway, hopefully lang, pag lumabas na yung LMIA, qualified na yung anak nyo. Kung hindi naman, edi hintay-hintay na lang ng konti hanggang makagraduate. Hanggang ma-meet yung requirements na. Pero, the thing is, yung LMIA nga, pwede namang masimulan na. Kasi nga, sa ngayon, mga 6 months eh. Or maybe even more yung processing ng LMIA. So, consider that na lang po. Okay.
Thank you, Chloe, for that question. Okay, we move on to Liz Lee. Hello, Jean and Attorney Jake. Ayan, hello, Liz. Question lang po, if ever po ba ma-approve ang isang PR application while under closed work permit, ang applicant, valid pa ba yung permit? Pwede po bang lumipat ng ibang employer or any job once ma-approve na po yung PR? Ganda yung tanong na yan. Pero hindi nyo na po kailangan yung work permit na yun. Valid pa naman siya, yes. Pero yung PR nasa pawan, at saka hindi na yata valid, sorry. Wala Hindi na siya kasi hindi na valid. talaga, hindi na kasi, Pag PR ka wala na. nang sense yun eh. Wala nang use yung work permit na yon. Kasi kung PR na kayo, nasa pawan niya na yon. So, kumbaga napakarami ng privileges. As a PR, pwede na kayo magtrabaho sa kahit sino, kahit kaninong employer, wala nang LMIA. So, yun nga, yung work permit na yun na napakaraming conditions, wala na yun. Hindi mo na kailangan yun. Unang-una, wala nang validity yun. Pangalawa, kung valid man yun, wala na rin saysay yun. Hindi mo na siya kailangan. So, yun po. Yes. So, pwede po kayong lumipat. Once ma-approve, Yes. pwedeng lumipat sa kahit Any saang lugar, Yes. kahit saang employer, except po lang sa Quebec. Yun lang po yung exception natin. Okay. Thank you, Liz, for that question. We move on to Edwin Santiago, asking for a TFW friend. Okay. Ayan. Kung close work permit po ba ang worker sa isang employer, pwede siya mag-perform sa bandwidth pay. Parang ito, friend ka ba ni ano? So, ayan. Meron po bang issue sa immigration yun? Dagdagan natin ng konti yung discussion dyan. So, hindi po pwede, especially may pay, hindi po tayo pwede magtrabaho kahit sandali, kahit isang oras, kahit hindi talaga pwede. Hindi talaga pwede mag-work. Ang reasoning lang din yan kasi, yun, kung magtatrabaho kayo, hingi kayo ng permiso. Kung pinayagan na nga kayong makarating sa Canada, pero kung gusto niyo magtrabaho, that's a separate permit, separate authorization. So, applyan nyo siya. Parang yun yung gusto nyo gawin ng Canada, di ba? So, totally no. Hindi pwede mag-work. And then, ito, at least malinaw na paid. So, talagang hindi pwede. Pero even if nga hindi paid, hindi rin enough yun na reason para gawin mo yun. Kasi kung, ang tanong kasi dyan, meron bang PR or Canadian na dapat siya ang gumawa nun, na kumbaga binayaran siya, kung walang gumawa nun, kumbaga kung hindi ka nag-volunteer doon or hindi mo ginawa yung bagay na yun, may iba bang possible na PR or Canadian na sana sila na lang yung gumawa nun at nabayaran sila? Kasi parang ang nangyayari, yun nga yung issue din ngayon, nawawalan daw ng trabaho yung PR at citizen dahil nga daw may mga foreign nationals na nagtatrabaho dito, whether nga paid or not, it doesn't matter. Pero kung merong mga nagtatrabaho, nawawalan nga daw ng trabaho. Yun yung issue ngayon yung pinakamalaking issue ngayon. Kaya din, may mga LMIA sa low wage nga na hindi napaprocess, mataas ang unemployment rate, etc. So yun. So kaya hindi siya nga pwede mag-work kahit gaano kaikli kung walang authorization. So yun yung sagot dyan sa sa issue na yan. Sana, Edwin, naliwanagan kayo ng iyong TFW friend. Okay, thank you for that question. Ayan, si Road Trip Vlog, bumalik. Sir Jake, no status na po ako kasi di nag-inform si agent na refuse na yung unang application po, kaya nag-apply ako for TRP. Right. So, ano bang yung TRP, Temporary Resident Permit, applicable lang siya kung inadmissible ka. Tapos gusto mo pa rin magstay dito sa Canada. Kumbaga na-outweigh nung pangangailangan mo na magstay sa Canada, na-outweigh yon yung inadmissibility mo. Kaya yun yung evaluation yan depende sa officer kung papayagan siya o hindi. Pero, okay, anong tanong doon? Ano nga bang tanong mo, road trip? Sobrang dami na kasi nagtanong, road trip. So yung no status, okay, tapos yun nga, kailangan mo i-restore. Pero yung TRP, I'm not so sure kung yan yung tamang solution dyan. Minsan naririnig ko rin from other clients din na yun nga daw ang nire-recommend sa kanila ng agent nila or consultant, TRP. Marami na rin ako nakitang refusals dyan kasi unang-una, hindi yun yung tamang program na dapat applyan. Pangalawa, kahit tama yun, mahirap
i-overcome yun eh. Kasi nga may inadmissibility ba? Tapos, yung pangangailangan mo dito sa Canada na magstay, na-overcome yung inadmissibility. So, medyo mataas yung hurdle nun eh. Kaya hindi masyadong malaki yung chances ng approval sa TRP. Ayun. Pero without knowing anything more, hindi natin na ma-discuss pa ng kung ano yung pwede nating masabi or mai-recommend na course of action dito. Ayun. Okay, thank you, road trip. We move on to Luis. Ayan na naman si Luis. Okay, follow-up info. Sa pay stub po ulit ng international student, is it okay na 48 hours ang nilagay po ng payroll person sa pay stub? Okay. Like ginawa niya po na 15 hours first week, 33 hours second week. If more than 48 hours work by weekly, ay cash ang bayad ng employer. Like hindi po patatanungin ng IRCC yun when applying for PGWP. Ayun. Actually, yeah. Yeah. Matatanong. So, possible. Kasi nga, lumagpas dun kasi nga 24 hours in a given week. So, sabihin na lang natin, within a 7-day period. Ganun. So, in any given 7-day period na sunod-sunod na continuous, dapat 24 hours lang. So, kung lumagpas tayo doon, yun, medyo nag-violate tayo nun. Yeah. And pwede nga mag-question, pero pwede nyo rin naman i-explain. So, depende rin sa officer. Parang sa Pilipinas lang din, di ba? Nahuli tayo ng police as explain. Pero, yan, dito, hindi naman. Kikikilan ka, gano'n, walang gano'n. Anyway, pwede nyo naman i-explain kung sabihin natin may honest mistake. Hopefully, pagbigyan tayo. Kung once lang naman nangyari. Something like that. So, again, depende yan sa pagpapaliwanag. Depende rin sa officer na makatapat mo. Kung gaano sila kahigpit. So, ganun lang po talaga. Siguro moving forward, inform your HR. Now that you know, avoid that as much as possible. Para lang wala ring masabi ang officer, di ba? Wala silang makita sa inyo. Okay, Luis, thank you for that question. We move on. Ang dami na nating questions. Okay, late na yata tayo. Huli natin. Ray Balasta. Hi, attorney. May I ask, dahil po sa sobrang tagal ng PR process, halos mahigit 1 year na sa OINP, na pag-submit ng PR sa IRCC and may documents like CELPIP or IELTS, malapit na ma-expire this end of January. Require po ba nila na mag-take ako ulit ng CELPIP? Maraming salamat Kung nasubmit nyo na po, okay na po yun. Pero kung gusto nyo magpakasiguro, i-renew nyo na rin. Kumbaga, best practice. Yeah. Kasi yun nga, habang hindi pa tayo PR, hindi natin gawin nyo na kung ano pa yung kailangan yung gawin. Huwag tayo masyadong magpakasiguro. Kaya kung ma-renew nyo rin lang, renew nyo na rin. Pero at the same time, kung nasubmit nyo na, okay na yun. Kumbaga, kasi ano naman, unless na i-require kayo ni IRCC mismo na i-renew nyo. So, depende yun sa kanila. Okay. Pero yun nga, best practice, i-renew nyo na rin para at least walang issue. Fresh documents. Wala kayong iniisip. Okay, from Nini, ayan, nagtithank you siya. We'll get in touch po tomorrow. Okay, thank you, Nini. Salamat, Nini. Okay, si Shay sa Monte Peñalosa. One more question po. Sa C10 work permit, if Tier 3 at NOC 33102 ang job offer, pwede daw po ba ang sponsor ang husband sa open work permit at daughter niya as student minor? Okay, so kung pakicheck na lang po yung kung nasa listahan siya ng mga eligible na NOCs. Kasi sa Tier 2 or Tier 3, may specific list lang yon. Pwede naman yung i-search. Hindi ko lang kasi talaga kinakabisado. Hindi namin po namin kabisado. Wala nang space sa utak ko. Anyway, nagbabago-bago rin kasi yan. So parang there's no point really to memorize it kasi pwede yun naman yan magbago. Tingnan na lang natin pag kailangan na natin. So yan, since kailangan mo na, tsaka natin tingnan kung nandun ba yung i-check nyo po kung nasa NOC na yun dun sa listahan. Nasa Tier 3 siya. Okay? Moving on, si Rose Almerol, pwede po bang credit yung experience outside Canada, ang work pero ang employer dito sa Canada? Bali, nasa Pilipinas siya, work online as system administrator, tapos ang employer niya ay dito sa Canada. Dapat mayroong specific rules dyan, pero I think meron hindi ko lang din na ano yun pero kung yung naka-base sa Canada yung employer, most likely yes. Kasi kumbaga yung work mo, dito naman din yun para sa employer mo dito sa Canada. Pero the best thing pa din is tingnan natin yung specific rules ngayon, ano yung sinasabi ng IRCC,
sa mga ganyan. Medyo bago lang kasi, di ba nauso yung mga remote work yeah. from home after COVID, o during and after COVID. So medyo bago-bago lang. Ayun. So, kailangan lang natin check-in ulit ano yung latest na update rules na ngayon. Pero from what I know is, kung ang employer nasa Canada, most likely, ano yun, yung work mo is Canada-based pa din. Okay. Thank you, Rose. Linde sa Patok. Second question po, what if po mag-sponsor sa akin as a nanny, attorney, at andito ako sa Canada? Kailangan po bang mag-exit po? At how many months ang processing? Thank you, attorney. Hindi yata nabanggit. Pero kung visitor, which is yung assumption natin, kailangan po lumabas. Yun lang po yung default na ano dyan. Yung basic rule ngayon. Gusto ng Canada na labas muna kayo at doon kayo maghintay sa labas ng Canada habang pinaprocess yung work permit. Ayan. Thank you. Thank you si Chloe. Ay, salamat din po. AJ Josh, open work permit. Okay. Jolie, tatanggalin daw po ba ang cook sa NOC? Sa PR pathway, on and off naman po yan. So yung cook usually nasa ano yan, mga nomination programs. Provincial nomination programs. And so depende. Sa Ontario pa, sulput-sulput yan. Sa ibang province, I think ganun din, pasulput-sulput. So abang-abangan nyo na lang po, dapat medyo naka-monitor sa mga nomination programs para sa cook. Nung huli kong chinek naman din yung sa cook. Ito, yung job bank by the way. So yun sa mga hindi pa nakakaalam, yun yung tool para ma-research, para malaman nyo saan ba yung mga in-demand, anong NOC ba, anong trabaho ba yung in-demand sa kung anong province at kung anong city. So yung cook naman medyo, as far as I know, in-demand siya. In-demand pa rin siya all over Canada pa din. Okay. Ayan si Mike. Ayan si Mike. Umabot pa ba ako? Attorney Jake Idol. Ayan, umabot ka pa, Mike. May question siya. Attorney, briefly naman, anong impact ng EOI na bagong system sa Nova Scotia, yung mga nag-a-apply ng PR doon? Expression of interest. Sa Nova Scotia. Ano nangyari? Sabi niya, may bagong system daw sa Nova Scotia. Mike, parang hindi pa kami updated. Anong bagong system? Sige, tingnan natin. Titingnan namin for you, Mike, okay? We'll check on that at para malaman din namin kung anong impact. Ayan. From Annie Bautista, we have 2 minutes. 4 minutes. 4 minutes, ayan. Another question po, kasi magbabakasyon ako next year, nakapa-verify na po ako ng contract ko, close permit po ako, ano pong other requirements pag uwi sa Pinas at pagbalik ng Canada? Salamat po ulit. Yung pagbalik sa Canada muna, alam ko may requirements natin doon sa Pilipinas lalo kung naka-work permit tayo dito, no? Pero kasi hindi na natin sakop yun. Ang alam lang natin meron. Bakasyon lang naman. Yeah, kahit na. Pero kung babalik ka as a worker, diba? Parang may mga seminar, ganyan-ganyan. Oo. So, alamin nyo na lang po yun kasi hindi na namin siya kino-cover. Hindi. Sa Philippines kasi na requirements yun. Ang alam ko lang is meron nga at marami nga rin medyo nagre-reklamo kasi hindi sila nakaka-board minsan kung hindi nila na-comply yung requirement na yon. So, sa OWA yata ito. I think, or ano na bang tawag sa kanila ngayon? Basta, mga requirement prior to coming back. So yung pagbalik na lang po ang i-consider nyo na meron ng requirement para doon. Pero as far as I know, madali lang naman yatang i-comply yun. Attend ng seminar or something. At saka meron kasi yung parang yung employer dito, parang bine-verify nila totoo bang employer yon. So, mostly for our own good naman, our own protection, para hindi tayo na-exploit nga, diba? Kasi alam natin marami din tayong mga kababayan na medyo na-exploit din ng mga ibang employers dito, diba? Saka make sure nyo lang na valid pa rin yung visa nyo, no? Yeah, syempre, definitely. Yeah. Okay, Annie, thank you for that question. Si Angel Agkawili, hello po. Ask ko lang po sana, under work and personal history, pre-ITA yung nilagay ko po sa work history ko, yung mga experience ko po back home, then yung full-time job ko po ngayon. Pero may other part-time jobs po ako with the same NOC. Okay lang po ba na ilagay ko lang yung part-time ko sa personal history? Minimal hours lang po yung work hours ko sa part-time jobs ko. Thank you po.
Ang best practice din yan, ano lang, full disclosure ang tawag natin doon. So, i-disclose nyo lang. Mas maganda na i-disclose nyo kaysa hindi. Kasi, kung importante man yun o hindi, let the officer decide kung ano yung kung ano mang gagawin niya dun sa information niya. Pero it's better na dinisclose nyo kaysa hindi. So, yun po yung general rule dyan. Or on the side of caution nga, sabi nila, di ba? So, yun po is better na i-disclose nyo na lang para nga bahala na si officer kung ano bang gagawin niya dun sa information na binigay nyo, di ba? So, yun na lang po yung gawin nyo. I-disclose nyo na lang. Okay, thank you for that. Question, Angel. RD Balamon, hello po. Ask ko po sana, nasa 90 days restoration period ako since November 25. May LMIA still in progress sa employer ko. And nakahanap po ako ng new employer with positive LMIA, still valid. Good. Right now, inasikaso na para mapangalanan yung LMIA. Okay, good. How long po ang processing period ng new worker permit under new employer inside Canada? Also, may spousal open work permit, still ba eligible pag nag-apply or nag-extend ng spousal open work permit? May kids din po ako, minor, isang study permit at TRV. Salamat po, attorney. Ang NOC code ko as main applicant is Cook 63200. Okay, isa-isahin natin yon. So, hanggang katagal? Mga sabihin na natin 3 months more or less. Ganun. So, always depends on the officer. Nasa sa kanyang kamay yun kung gaano niya kabilis ipaprocess yung application nyo. Pero 3 months more or less yun yung nakikita natin sa ngayon. SOWP, depende nga kung nasa list ba yun. Cook, tier 3 naman. So, but I don't know kung nasa list siya. Yeah, kung nandun siya sa specific list ng sa tier 3. specific list para sa SOWP. Kung may minor naman, study permit, yun nga, same thing, katulad ng pag-usapan natin kanina. Importante, may pondo naman. May pondo, may savings ba kahit paano, or mayroong mga kaibigan, kamag-anak na pwede mag-provide ng support. At syempre, yung sarili nyong support kasi nagtatrabaho kayo, pero for now nga, I can see na for restoration nga ba? Tama ba? So, ibig sabihin, walang work muna, di ba? Oo. So, that can be an issue, pero kung depending on paano nyo explain na, okay, hindi nyo naman kailangan masyado ng pera sa ngayon kasi may nagsusuporta naman sa inyo, mababa lang yung gastusin niyo kasi may nagpapatira sa inyo. Things like that. So, pwede pa rin. I'm pretty sure naman na pagbibigyan kayo kasi nandito na kayo sa Canada. Hindi naman ganun ka-harsh ang mga officer na yun nga, kawawa naman. Especially sa mga bata, pauwi nila, kawawa naman. So, yun lang po. Pero depende sa pag-i-explain nyo yan. Ayun. Anyway, we ran out of time na po. So, ilan pa ba yung natira? Medyo mahaba to. Teka. 1, 2, 3. 3 questions. Kung tatlo, tingnan natin kung mabilis lang. Ito, ano po yung mga LMIA exempt? Any idea? Medyo mahaba po yan. Mahabang sagot. Pero may listahan yan, yes. Pero ito, bigyan ko kayo na mabilis na idea. Yung trabaho ba na yon, kumbaga, wala ba? Kumbaga, hindi na natin kailangan dumaan sa proseso. Kumbaga, obvious naman na walang makakagawa nun na PR or Canadian dito. Ang example nga niyan, yung mga artists, mga sports, athletes. Kasi mag-attend sila ng competition. Siya yun hindi mo pwedeng palitan yun Siya talaga yun yung galing sa abroad, pupunta siya dito, may gagawin siya. Hindi mo siya pwedeng palitan di ba? Yung athlete or yung artist na yon. So, yung mga ganun. So, singer ka, especially kung sikat, di ba? Pero kung, halimbawa, backup dancer ka, ikaw kailangan, kung backup dancer, pwede yung palitan. Siguro. Kasi, papalitan naman yun So, pwedeng taga dito yung gagawan. Pero yung kung sikat ka na artist or yung nga, athlete ka na magko-compete ka, ikaw talaga, hindi ka, so, yun yung, anyway, yun yung general idea dun sa mga LMIA exempt. Kaya as you can see, hindi rin ganun kadali yun. And most cases, kailangan nyo ng LMIA. So siguro nga, for most people, sa mga mortal na tao, isipin nyo na lang, kailangan ng LMIA. Yes. Okay. Ano ba? Pwede pa ba? Si Rick Naldo. Attorney, second question po. Dapat po bang i-disclose sa PR application na hold si Mrs. sa immigration sa Pilipinas pauwi sa bansa for how many days? Nung kumuha kami ng NBI, nakalagay no derogatory record yung mark niya. Dapat po bang i-disclose yun? So may mga basic question, di ba? Sagutin nyo lang yun ng tama. So di ko alam din kasi kung ano yung
reason ba't siya na-hold eh. Kung hold lang naman, okay lang yun eh. Ang importante yung hindi siya dineny or ni-refuse. Mga refusal ng entry sa kahit anong country. So yun yung kailangan yun i-disclose. Pero again, you can always disclose. Kung medyo nagdududa kayo, i-disclose ba ito sa hindi? I-disclose nyo. Wala namang masama na i-disclose nyo yun. Bahala na si officer doon. Mas mabuti na yun. Again, err on the side of caution kasi mas mahirap pag kailangan nyo palang i-disclose tapos hindi nyo din-disclose. And in addition to that, yung sa NBI, kasi required din, di ba? Yung processing pero ng police clearance. Yung tipong hold lang anyway, in itself, yung hold, walang problem yun. Pero itong no derogatory, I think you need to explain. Provide lang an explanation letter. Yung no derogatory record, I think yun yung best na best na result doon sa NBI. Ibig sabihin wala kayong record whatsoever. Okay, marami pong salamat sa lahat po ng mga nagtanong sa atin for the day. At magkikita-kita tayo ulit next Wednesday. Live po kami ulit ni Attorney Jake. Marami pong salamat. Hope to see you soon po.